Hello guys, I'm Sijel Tunaga again. Topic naman natin is 1701Q second quarter or yung 8% natin na tax rate. Na ito naman is yung mga old natin na mga old registrants or basta nung nag-registered sila nung first quarter. So meron na kayong idea kung paano yung filing. So hindi na to masyadong madaldal. So, ayan. So, topic natin is for non-VAT registered person. So, mali yung pagkakaanot ko dito. So, ito is guide only, not your actual filing. And for those who choose the 8% tax rate. So, again, 1701Q, first quarter natin is January, February, March. So, nung May 15, dapat nakapagpasa na kayo. So, ito yun. So, second quarter is ngayong August 15. Yung April, mga sales natin ng April, May, June. Ayan. So, yan. Ang third quarter natin is yung, yun na. So, So, ayun. Hindi ko na mabalik yung previous slide. So third quarter, may, yan nga. So, ayan. So, ano ba, lagi nating sinasabi dun sa mga previous videos and dun sa bookkeeping natin na accrual basis yung recognizing natin ng sales. Ang sabi dyan is gross sales. Gross sales in general is ano niya, ang meaning niya is ang adapts niya ay accrual basis of recognizing sales for both sales and goods and services. So, para kasing inano niya, define niya na gross sales is accrual basis. So, hindi na ako nag-ano ng cash basis. So, accrual kasi para consistent tayo. So, alam niyo naman, ito sa Schedule 2 is natin yung 8% na sales is equals to nets of sales return, allowances, and discounts. Alam niyo na yan kasi nasa previous topics na rin naman natin yan. So, ganyan. Ito, anong kukunin natin? Itong sales from ating Shopee report na get yung order all from date of registration to ating June 30. Tapos transfer natin yung worksheet, delete natin yung amount na returned products kasi nga hindi na natin siya kailangan kasi returned nga siya, hindi natin siya sales. So, ayan, ito total lang natin yung mga yung product total and the discounts. Kasi yun yung kailangan natin. Sorry. So, ayan. So, dito, gumawa ako ng separate video kung paano mag-export and mag-summarize ng mga forms. Kaya, doon na lang nyo tingnan kung paano ko to nakuha. So, ganyan. Ito yung na-return sa akin. So, dinilit ko siya. Dinilit ko yung mga amounts niya. Kasi nga, return na. Hindi na siya sales sa atin. So, tinanggal ko kasi hindi na, para hindi siya mapasama kapag pa-product subtotal ako. So, ganyan. So, kapag yan, original price times 2, ibig sabihin, ang product subtotal natin is 60 pesos. Ganyan siya. Para mas madali siyang maintindihan. So, ayan. Sample natin is nag-register tayo nung March 15. Sorry. So, kung March 15 tayo nag-register, kukunin natin yung March 15 na ating product subtotal. Ayan, product subtotal natin. Tapos, kunyari may discount ako for this March 15 to 30 na 75. So, ito, accrual to. So, basta kinuha ko na din yung April 1 to 30. So, lahat na to for the month na, for the 3 months of the quarter, of the second quarter. So, ito yung first quarter mo based on accrual. Pero, based on cash basis, ito lang yung nakuha mo. Kunyari lang naman yan. So, ito yung nireport mo nung taxable previous quarter, nung first quarter natin. So, 3954 yung na-report mo nung first quarter na 1701Q. Lagi natin remember yan. So, ang total natin, kung ito total natin as accrual, ito, is 27,801 siya. Pero, ang na-report mo lang sa first quarter is 39. So, i-report mo sa second is 23,801.
847. So, ayan siya. So, liles mo lang siya. So, alam nyo na rin naman to. Ito yung BIR package natin. Always remember na ito ay ating latest version. Version 7.9.4.2. So, again, ito yung ating form V 2018. So, alam nyo na yan. Fill up. Fill up natin yan. So, ganyan. So, ito na yung makakapunta ka na dyan. Lalagay mo lang dyan yung for the year. Ang nakalagay is for the year 2024 kasi yun yung taxable year natin. Then, second quarter. Nasa second quarter na tayo. Then, amended. Tapos, 0. Tapos, ayan, nag-automatic naman yan. Tapos, dito sa number 7, single proprietor tayo. Tapos, business income, 8%. Okay? Tapos, yan. Lalagay mo lang naman yung mga yan. Tapos, automatic naman to. Alam nyo na naman yan. So, hindi ko na masyadong i-discuss. So, ganyan. Ito yung ating sample kanina, di ba? 27,801 talaga. Then, ang net sales natin is 23,847 for the second quarter. Then, may first quarter pa tayo. So, ayan, sales natin nung sales revenue receipts is 23,847. Ito siya. Okay? So, ayan siya, 'di ba? Net sales dapat ang kukunin natin. So, ang net sales is 4,834 less 75. Mapupunta tayo sa 4,834 minus 75, 4,759. Tapos, ito, 7,251 is magiging 7,201 na lang. Yan. So, ito, dito siya galing. Then, ito, dito siya galing. Or yung nireport mo, ang nakalagay dyan, total number 51 nung previous quarter natin. So, yung first quarter, gusto mo, kunin mo yung 1701 first quarter mo. Ilagay mo, hanapin mo yung page number 51. Ito yun. So, ito siya. 395154. So, ayan siya. Then, magiging total mo dapat is 87,801, which is ito din. Ayan. Tapos, remember lagi na ilalagay natin tong 250 kasi ito yung safe natin na allowable deduction. So, ayan. Kung mas mabelow naman kayo ng 250, dapat wala kayong tax due. Kapag may tax due kayo, ibig sabihin, mas mataas sa 250. And, yun. So, kung alam nyo naman na less than 250 kayo, dapat wala kayong babayaran. So, dapat dito sa next page, ay sa first page natin, wala tayong babayaran. Okay? Kung below 250. Kung meron 250 pataas, so meron kayong babayaran na in excess of 8%. Ayun. Mag-automatic naman yan, yung tax due nyo, kapag nilagay nyo na yun. So, ayun lang. So, 0 dito, tapos, or kung meron man tax due dyan, bayaran nyo na lang. Then, i-validate, ano mo lang validation, tapos kung hindi mag-validate, sundan mo lang yung error niya. Pero dapat maayos yung pagkakalagay mo. So, yun. Tapos, isa-submit, final copy mo na siya. Pagka-submit final copy, okay na. Maghihintay ka na lang ng email from BIR saying that you have filed on time and the receipt. Alam niya na naman yan. Kaya, hindi ko na siya masyadong i-discuss para less na lang. So, reminder na lang na file and pay 1701Q second quarter on or before August 15, 2024. So, ayun lang naman kasi alam ko naman alam nyo na. So, in 1701Q, cumulative sales na siya. Kaya, from the first quarter to second quarter, yun yung ano natin, yung sales natin. Yun lang. Kung nakatulong po ako sa inyo, please like, share, and subscribe. Please watch the ads kung meron man. Salamat po. Our YouTube channel is Atlas F. Robert. Thank you and God bless.